Good morning mga brothers and sisters. Ang kalungkutang nadarama may lunas pa. Liwanag ay sisikatin sa buhay. Good morning brothers and sisters. Ako'y mananalangin muna at ihingi ng guidance. Lord, salamat po at muli ako'y inyong pinahintulutan na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus upang maibahagi ko sa aking mga kapatid nang sa ganun ay sila man ay magkaroon ng bagong buhay, buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo na yung buktong na. Inihiling ko po ito na gabayan ako ng banal na Espiritu Santo upang maipahayag ko ng tama at maayos ang mabuting balitang ito. Sapagkat alam nyo naman po na wala po akong nalalaman sa pagpapahayag na ito sapagkat ako'y nga isang mangmang at walang nalalaman. Ngunit naniniwala po ako, Lord, na kung gagabayan ako ng banal na Espiritu Santo, ito'y may babahagi ko sa kanila ng maayos at tama. Hiniling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na yung bigpong nanak. Salamat po, Lord God. Ito matatagpuan. Brothers and sisters, ang nais kong iparating ng Diyos Ama at ng Diyos Anak sa atin ay ang maghanda tayo sa pagbabalik ng Panginoong Hesus sa sanlibutan ito upang tayo isama sa kanyang kinaroroonan sa langit. Ngunit paano nga ba, ano nga bang dapat na mga paghahanda natin upang tayo ay makasama sa buhay na walang hanggan? Ito po brothers and sisters, tutunghayan po natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus sa ikalawang sulat ni Pedro, ang pagbabalik ng Panginoon. Liwanag ay sisikatin sa buhay mo, kaginhawaan ay iyong matatamo. Mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong ipaalala sa inyo ang ilang bagay upang gisingin sa inyo ang malinis na kaisipan. Ang hangad ko'y manariwa lagi sa inyong gunita ang mga pangungusap ng mga banal na propeta noong una at ang utos ibinigay ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng mga apostol na sinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman sa mga huling araw ay lilibakin kayo at pagtatawanan ng mga taong namumuhay ayon sa kanilang mahalay na pita. Sa kanya mo lang ito. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating. Hindi ba? Nasaan siya ngayon? Inabot na ng kamatayan ng ating mga magulang, ngunit wala ring pagbabago buhat ng lalangin ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan. Ang langit
at lupa'y nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig ng malaking baha, ginunaw ang unang daigdig. Sa bisa rin ng salitang ito, nananatili ang langit at lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito mga minamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 100 taon at ang 100 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutubok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa'y malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyong kayong nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo, na taglay ang kaalamang kaloob ng Diyos nang siya'y sumulat sa inyo. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga liham na mahirap unawain at binigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at may hina. Ganyan din ang kanilang ginawa sa ibang mga kasulatan. Ano pat ipinahamak nila ang kanilang sarili. Ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang matuwid na patakaran sa gayoy. Hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago, sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo,
Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. So, yun po mga brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos sapagkat pinagkalooban na naman tayo ng mabuting balita at magliligtas sa ating buhay. Magliligtas sa atin sa kapahamakan. Pag-asa ko'y sa'yo nagmumula. So ang layunin, brothers and sisters, ng mabuting balita ng Panginoon na ating tinunghayan ngayon ay maghanda tayo sa Kanyang pagbabalik. Ngunit ano nga ba ang dapat nating paghahanda upang tayo ay makasama sa Kanyang kinaroroonan? Ano bang dapat nating gawin upang tayo ay makapasok sa buhay na walang hanggan? Ikaw ay Diyos sa lahat ng sandali, sa bawat Pagkat katulad nga ng nasusulat, ang Panginoong Hesus, ang pagbabalik niya sa lupang ito ay katulad ng magnanakaw na bigla na lang darating nang hindi natin inaasahan. Ganon din nung panahon ni Noe. Ang kapanahunan ni Noe, habang nung ginagawa niya yung daong, wala rin naniniwala sa kanya tungkol sa Diyos. Ngunit mang matapos na ang daong at sinabi ng Diyos na sumakay na kayo sa daong na yan, kasama ang pamilya at ang mga anak niya na 3 at ang mga manugang niya, yun lamang po sila ang naligtas sapagkat sila ang naniwala sa Diyos. Siya ang ginamit ng Diyos upang magpatuloy yung lahi ng tao sa mundong ito. So gayon din sa pagdarating ngayon, sa pagbabalik ng Panginoong Hesus ngayon, brothers and sisters, ganon din po ang mangyayari. Darating bigla habang ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, naglalasingan, nagbibilihan o nagbebentahan. Ganon ang pagdating din ng Panginoon at hindi natin inaasahan. Kaya ang paalala sa atin, dapat lagi tayong maging handa sa anumang oras ng Kanyang pagbabalik sa sanlibutan ito, sapagkat yan ang pangako niya na siya ay babalik at tayo'y isasama sa Kanyang kinaroroonan upang makapiling natin ang Diyos Ama. So ano nga ba ang dapat nating gawin, brothers and sisters? Ang dapat, magbalik loob tayo sa Diyos. Talikdan natin ang ating kasamaan. Talikdan natin ang ating lumang buhay. Lumakad tayo sa bagong buhay, sa buhay na kasama ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama. Sapagkat kung hindi natin huhubarin yung dating pagkatao natin, brothers and sisters, masasayang lang yung pagod natin. Hindi tayo paghaharian ng Diyos. Sapagkat ano ang sabi sa banal na kasulatan? Maghahari ang Diyos kung tutulad tayo sa mga bata. Ngunit huwag nating gagayahin ang mga bata, brothers and sisters. Ang pinupoint dito ng Panginoong Hesus, maliban na tayo ay humalin tulad sa mga bata, tayo ay hindi paghaharian ng Diyos Ama. So ano ba ang ginagawa ng mga bata? Ano ba yung attitude ng mga bata? Ano ba yung mga katangian ng bata na dapat nating gayahin, na dapat nating tularan ang mga bata? Alam niyo kung ano, brothers and sisters, ang mga bata, mag-away man sila, mamaya-maya sila ay nagbabati, sila ay magkalaro na naman. Ibig sabihin, brothers and sisters, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Kung hindi, mag-aaway man sila, nawawala na agad. Maliban na tayo ay mahalin tulad sa mga batang yan, hindi tayo paghaharian ng Diyos, sapagkat tayo yung mga tao sa sanlibutan ito ay kunting kibit lang, magtatanim na kagad ng sama ng loob. Itatanim yung sama ng loob. Mabuti sana kung mabuting balita ang itatanim natin sa ating puso, sapagkat mabuti rin ang bunga nito.
Ngunit kung sama ng loob, brothers and sisters, ang itatanim natin sa ating puso, ito ay masama rin ang bunga, sapagkat wala kang watupagin sa isip mo kung hindi galit sa iyong kapwa. Dapat tularan natin ang mga bata, na hindi sila magalit man sila, mag-away man sila, hanggang doon lang, mamaya-maya magkalaro na naman sila, wala na naman silang galit. So maliban na tularan natin ang mga batang yan, ay hindi tayo paghaharian ng Diyos. So yan yung mga requirements kung paano tayo maghahanda upang makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Maghanda tayo, gumawa tayo ng kabutihan sa ating kapwa, gumawa tayo ng kabutihan para sa Diyos, sa Panginoong Hesus at sa Diyos, sapagkat doon tayo pupunta. Paano tayo sasama kung tayo hindi naghahanda, kung hindi natin hubarin yung lumang pagkatao natin, kung mananatili sa atin yung lumang pagkatao. Brothers and sisters, maliban na hubarin natin ang ating lumang pagkatao, ay hindi tayo paghaharian ng Diyos Ama at ng Diyos Anak at ng Espiritu Santo. Sapagkat sabi ko nga, hindi mananahan ang banal na Espiritu Santo sa atin kung marumi ang ating puso, marumi ang ating isipan. Yan po mga brothers and sisters. So dapat tahakin natin ang matuwid na tuntunin ng Diyos, sapagkat yan ang mga requirements upang tayo makapasok, upang tayo pagharian ng Diyos Ama at makapasok tayo sa buhay na walang hanggan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. So tunghayan natin ito, brothers and sisters, sa Ezekiel chapter 18 verse 21 hanggang 32. Pag-ibig mo'y para sa... So ito, brothers and sisters, ang kalooban ng Diyos Ama na tayo'y maligtas, na tayo'y hindi mapahamak, kung hindi tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po, brothers and sisters, listen carefully, para nang sa ganon ay magkaroon kayo ng idea kung ano yung dapat nating pag-upulan ng pansin habang nandito tayo sa sanlibutan ito, habang tayo ay namumuhay, naglalakbay sa sanlibutan ito, sapagkat temporary lang itong buhay natin dito sa sanlibutan ito. Kaya kailangan natin ito po, pakinggan po ninyo ng mabuti. Kung ang isang taong masama, ito po ay ang pahayag ng Diyos Ama ay Ezekiel. Kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Yan po, brothers and sisters. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi pa ni Yahweh, ang ibig ko nga siya ay magsisi at magbagong buhay. Yan po, brothers and sisters, napakalinaw. Hindi niya ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Ang ibig nga ng Diyos, tayo ay maligtas at magsisi at magbagong buhay. Yan po ang mga requirements natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at makasama sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ngunit kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay.
Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Nais ko lamang po, brothers and sisters, liwanagin, hindi lamang po ito naka-address sa mga Israelita, kung hindi lahat ng tao sa sanlibutan ito ang ina-address po ng nais ng Diyos Ama. Matuwid ang aking tuntunin, ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay magpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang magpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Ayan po, brothers and sisters, reverse lang eh. So, mamimili tayo dyan, brothers and sisters, kung mamamatay tayo o mabubuhay tayo. Ayan lamang yan, brothers and sisters. Ito po yung mga requirements para tayo hanggang sa katapusan, pangalan mo'y walang hanggan, o Amang banal. Ang iyong lalang ay di maikukumpli. Purihin ka, O Diyos ng pag-ibig. Ang iyong salita ay napakadakila, kanlungan ng katwiran, liwanag at gabay. Aming namamastan, kapangyarihan mong likha. Tuwalhatiin ka, O Diyos Amang banal. Ang iyong pangalan ang una at huli, sa iyong pangalan lahat ng buhod luluhod. Ang iyong pangalan aking sasambahin, Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Sa iyo ang karangalan, o kataas-taasan. Walang kayang ibayan kung di pasasalamat lahat ng biyaya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una. Mabubuhay siya, hindi mamamatay. So yan po mga brothers and sisters, nilay-nilayan natin ng maigi upang nang sa ganon ay ito ay makamtan natin ang pangako ng Diyos Ama na bagong buhay. Ang nang sa ganon ay mapasama tayo sa pinaghaharian ng Diyos. Maaaring ang sabihin ninyong hindi tama ang ginagawa ko. Sasabihin ko naman ang ginagawa ninyo ang hindi tama. Kaya nga bawat isa sa inyo ay hahatulan ko ayon sa kanyang ginawa. Magsisi nga kayo't tumalikod sa inyong kasamaan bago bumagsak sa inyo ang parusa. Lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti na kayo upang mabuhay. So yan po mga brothers and sisters ang dapat nating gawin.
dapat gumawa tayo ng mga kabutihan habang tayo'y nandito sa sanlibutan upang tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat yan ang pangako niya. Lahat ng tuhod luluhod, aking sasabihin. Ngunit paano nga ba tayo, mga brothers and sisters, makakalakad sa matuwid na buhay, sa matuwid na pamumuhay? Malibang hubarin natin ang lumang pagkatao, ay hindi po tayo makakalakad sa mabuting pamumuhay. Sapagkat kung mananatili tayo sa lumang buhay natin, ay naandyan pa rin ang kasamaan natin, sapagkat ang tao isinilang na talagang may likas na hilig at pita ng laman. Kapag yung pita ng laman ay hindi natin inalis sa ating puso at isipan, mananatili yan at yan ang gagawin ng ating katawan, ng ating buhay. So hindi tayo paghaharian ng Diyos Ama, brothers and sisters. Kaya dapat iwaksi na natin ang lumang buhay, palitan na natin ang buhay na ayon sa Panginoong Hesus. Pagnilay-nilayan natin ang kanyang mga aral, sapagkat nariyan naman sa Biblia ang mga aral, ang mabubuting aral, kapag yan ay ating sinunod at sa buhay natin. Brothers and sisters, 120% tayo'y makakasama sa bagong buhay. Ngunit kung hindi tayo magbabagong buhay, hindi tayo lalakad sa kabanalan, hindi tayo paghaharian ng Diyos, mananatili tayong patay. Sapagkat kung wala tayo sa Panginoon, tayo'y patay. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang buhay na walang hanggan, at siya ang magbibigay. At ipagkakaloob natin yan sa kanyang pagbabalik, pagkakaloob sa atin. Kaya yan, brothers and sisters, ngayon nalaman na ninyo mga requirements kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lumayo kayo sa inyong kasamaan at magbagong buhay, pagkat di dapat mamatay. Pagkat di kayo dapat mamatay, mga Israelita. Ayun nga sabi ng Diyos Ama, hindi ko gustong mamatay ang sinuman, kaya magpakabuti kayo upang mabuhay. Ayan po, mga brothers and sisters, kung yan lamang po ang gagawin natin, dapat magbagong buhay tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan at iwaksi na natin ang ating mga kasalanan, palitan natin ng bagong buhay kay Kristo Jesus na siyang maghahari sa atin pagdating ng panahon. Kaya nga sabi nga doon sa tinunghayan natin kanina na mabuting balita ng Panginoong Hesus, habang tayo'y naghihintay, tayo'y gumawa ng mabubuting bagay sa mundong ito, sapagkat yan ang kayamanan natin sa langit pagdating sa langit, brothers and sisters. So dapat makita sa atin ang mga pagbabago at lumakad tayo sa bagong buhay. So sana natutunan ninyo, brothers and sisters, at kayo rin ay magkaroon din ng bagong buhay. Makamtan din ninyo yung nakamtan ko na pagbabagong buhay. Baguhin natin ang buhay alang-alang sa Panginoong Hesus at sa atin, sapagkat yan ang mabuting magagawa natin sa sarili natin, sa katawang ito habang tayo'y nandito sa sanlibutan ito. Ang sumunod sa kagustuhan ng Diyos, ang sumunod sa mga tuntunin ng Diyos Ama, sapagkat kung tayo'y susuway sa Kanya, alam na natin ang kaparusahan natin, sapagkat paulit-ulit naman itong sinasabi namin. Maraming mga ngaral na nagsasabi ng mga ganito na dapat natin iwaksi ang ating lumang buhay, sapagkat kung hindi natin iwawaksi at hindi natin babaguhin, hindi tayo paghaharian ng Diyos, brothers and sisters, at hindi mananahan sa atin ang banal na Espiritu Santo
na siyang magtuturo sa atin ng mga matuwid na bagay. Kaya nagyayabang lang tayo, sabihin natin mabait tayo, ngunit nandiyan pa rin yung lumang buhay natin. Nagyayabang lang tayo doon, mga brothers and sisters. Sayang lang yung pagod natin. Magpupunta tayo sa simbahan, magpupunta tayo sa mga prayer meeting, ngunit wala naman sa puso natin. Pag-uwi natin, nasaan nga, sabi nga ng mundo, sabi nga ng sanlibutan, sapagkat wala tayong natutunan, wala tayong inuwi na mabuting balita ng Panginoon, sapagkat iba ang nasa puso natin. Kaya dapat kung saan man tayo umattend ng mga prayer meeting o mga simbahan man, lagi nating tatandaan brothers and sisters, dapat meron tayo iuuwi sa bahay na mabuting balita para sa ating pamilya, upang nang sa ganon, kung hindi pa nananalig ang ating pamilya, ay maakay natin sa mabubuting gawa natin, sa mabubuting asal, upang nang sa ganon ay tayo'y magsama-sama sa isang layunin, ang makasama doon sa bagong buhay. So yun lang mga brothers and sisters, saan man tayo umatin ng mga makarinig man tayo ng nagpapahayag ng mabuting balita, huminto tayo at tanggapin natin kung mabubuti ang sinasabi at isa puso natin. Iwaksi natin kung hindi mabuti yung sinasabi. Kasi marunong naman tayo kumilatis ng masama at saka hindi. Kaya nang alam natin So, kahit saan tayo makarinig ng mga nagpapahayag ng mabuting balita, magalak kayo. Sapagkat kung kayo'y hindi magagalak, ay hindi kayo sa Diyos. Kayo'y mga anti-Christ. Kung hindi kayo nagagalak sa mga taong nagpapahayag ng mabuting balita. Sapagkat sabi nga ng Panginoong Hesus, ang hindi laban sa atin ay panig sa atin, ngunit ang laban sa atin ay hindi panig sa atin. So kung hindi tayo makikinig ng salita ng Diyos, sasabihin natin banal tayo'y nagyayabang lamang, brothers and sisters. Kung sinasabi natin na tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, yan ay isa puso natin, isa buhay natin, at gawin natin nang sa ganon magkaroon tayo ng maraming bunga, nang sa ganon ay malaking gantimpala natin sa langit. So yan lang mga brothers and sisters, sana tumimo sa inyong puso't isipan ng mabuting balita ng Panginoong Hesus habang tayo'y naghihintay sa sanlibutan ito, upang nang sa ganon tayong lahat ay magsama-sama maligtas tayo. Ayan lamang ang hangarin namin. Kaya kami nangangaral, sapagkat kami ang pinagkatiwalaan ng Diyos Ama upang ibahagi sa inyo ang mabuting balita, sapagkat yan ang ibinigay sa amin. Yan yung mga pagpapala sa amin, sapagkat dati naman ay wala naman talaga akong alam nito sa pagpapahayag na ito. Ngunit sabi nga ng Panginoong Hesus, papababa ko ang banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa inyo at magtuturo ng mga dapat ninyong gawin. Kaya brothers and sisters, isa puso ninyo ang mabuting balita ng Panginoong Hesus, upang tayo nang sa ganon tayo ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iwasan na natin yung mga walang kwentang usapan, walang kwentang mga pagbibiro, walang kwentang mga gawain sa sanlibutan ito, sapagkat yan ay magdadala sa atin sa kapahamakan. Piliin natin yung mga bagay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Yan lamang po mga brothers and sisters, hanggang sa muli, at sana kayo man ay makamtan ninyo ang panibagong buhay at magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Salamat mga brothers and sisters. Lord, salamat po sa mabuting balitang ito na iyong ipinagkatiwala sa akin at ipinahayag po sa aking mga kapatid, upang nang sa ganon ay sila man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ninyo. Sana po kung sino man po ang makapanood ng bidyong ito o saan mang abutin ang mabuting balitang ito, sila po ay pagkalooban ng kagalingan kung sila ay may mga karamdaman, pagkalooban ng kalakasan at buhay na walang hanggan.
Inihiling ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na yung bugtong na anak ko, Lord God. Salamat po. Salamat po sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin sa pagpapahayag ng mabuting balitang ito. Sapagkat hindi ko nga kaya kung ako lamang at mananangan ako sa aking sarili. Karunungan sapagkat wala naman akong alam. Salamat po, Lord God, sa banal na Espiritu Santo na gumabay sa akin. Salamat po. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.